Magandang araw mga kababayan ko sa lahat ng OFW abroad, kung saan man kayo naroon sa iba't ibang bahagi ng mundo. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon pag-uusapan natin, panonoodin natin itong nangyaring raid o nilusog ang QOJC compound. Simultaneous ito sa iba't ibang bahagi ng mga QOJC properties. So kayo na bahala ang magkomento o humusga sa mga nangyayari ito sa ginawa ng mga pulis sa ating bansa. So papanoorin natin. So ayan mga kababayan, makatarungan ba ang ginawa ng ganyang mga pulis, Simula noon hanggang ngayon, yung ating mga pulis ay walang pagbabago. Mahilig pa rin sila sa mga ganyan na mga aktibidad. Medyo tumino lang ng konti sa panahon ni Perade kasi natatakot sila, I'm sure. Pero ngayon, balik na naman sa dating mga gawain. Ayan, isipin mo, mga taong bayan nagbabayad ng tax para isahod sa kanila. Tapos, sumusunod sa isang bangag na namumuno sa bansa. Para sa akin, hindi ako makikiusap sa ganyang mga tao. Alam niyo kung bakit? Hindi yan madadala sa pakiusap. Kasi yung taong mga meron ng direct na na tawag dito, gustong gawin, talagang hindi mo na mapakiusapan. Gagawin nila, manakit at manakit sila. Dahil nasa isip nila yung batas nila. Kasi meron sa mga baril. Tingnan nyo mga babae yan. Dapat yung mga babae ka-respeto. Meron din mga lalaki medyo marami-rami. Ayan, medyo madaling araw. Medyo madilim pa. Ewan ko ba? Kaya ako mula noon nalaman ko na ganyan mga pulis 20 years ago or something. May kilala kasi akong pulis. Talagang sinabi niya yung ganyan sila. Pero siya mabait. Tingnan niyo mga babae yan, oh. Kaya wala na akong tiwala sa mga pulis. Kasi sa experience ko, may mga experience kasi ako. Gagawin nyo sa isang religious sector, dapat irespeto nyo yung mga religious sector. Kung meron kayong gustong hulihin, antayin nyo, lumabas, o antayin nyo kung saan. Hindi yung sisirain nyo yung mga gate. Marsyalo na? O marsyalo ng mga bangag? Kaya ako, simula na wala akong tiwala sa pulis, hindi na talaga magbabago, hindi na talaga ako magtitiwala. Kahit sa panahon ni PRRD, wala pa rin akong tiwala eh. Ang dami pa rin loko-loko. Kung meron man siguro mababait na pulis, siguro mabibilang lang sa kamay. Yun po ang totoo. Real talk lang yan. Dapat kung warrant of arrest, titingnan nyo kung siguradong nandoon yung suspect o yung huhulihin nyo. Eh kung wala, sinira nyo na
Nangaharas na kayo ng mga tao na nagbabayad ng buhis para isahod sa inyo. Alam nyo, kawawa itong KOJC. Alam nyo kung bakit pinag-iinitan talaga sila ng mga government. At ito namang mga pulis, kasi yung pamumuno natin, lahat sila ay mga bangag. Kaya ganito nangyayari sa bansa. Instead yung kakampi natin, sundalo at pulis, wala tayong kakampihan ngayon. Walang kakampi sa atin. Walang kakampi sa atin, yun ang totoo. Kung sa kanila yan ang nangyari, na malaking organisasyon sila, mayaman yung organisasyon nila, paano na lang kaya kami, na mga maliliit. Yung ibang mga pulis dyan, medyo ano lang yan napasama na lang. Kasi pag hindi, bakit tatanggalin sila? Meron pa rin dyan mga matitino. Kung ako ang team leader, hindi ako susunod. Kasi ano yan religious organization. Tapos, hindi naman sigurado nandyan yung si Kibuloy o pastor na tawag nila. Ayan na, nakagulo na. Sigawan na, kawawa yung mga babae, Ako. Ano? Kaya pala, tinanggal yung mga pulis Davao, pinalit yung mga loko-loko yung iba dyan, para pala paghuhulihin yung dapat hulihin. Baka sinuduluhin dyan si PRRD. Kasi kung warrant of arrest, ayaw magsisave lang naman yung warrant yung mga pulis lang naman Davao, o pulis ng hindi naman yung SAP. Kasi yung SAP, para yan sa mga anti-terrorist. Hindi naman siguro terrorist si Kibuloy. Pero alam naman ng mga pulis na iba dyan na yung gobyerno nito is bangag. Siguro, ipagpalagay natin yan is mga 100. At siguro may mga 10 o 5 na matitino dyan na napasama. Isa kailangan din nilang makisama para hindi sila tanggalin. Meron pa rin mga pulis na matino. Sa panahon nga ni PRRD, ang daming mga loko-loko. Paano na lang kaya ngayon, ibangag yung presidente. Kaya ako hindi na ako magkikawala sa pulis talaga. Ayan, nakagulo na. Ayan grabe. Kawawa talaga yung mga babae ba. Kayo mga OFW na makaladala sa mga babae, papayag ba kayo na ganyan mangyayari sa atin, sa inyo? Nasigawan sila. Kawawa talaga sila, pinag-initan talaga siya ng mga government. Kung sila na isang organisasyon na malaki at mayaman, paano na lang kaya kami nakasing liit ng langgam? Wala, meron talagang sinaktan, sumisigaw. Kawawa naman tong QGC.